Mahilig ba kayong tumambay sa mga sapa o pumunta sa mga ilog? Tingnan ninyong maigi ang mga bato kasi posibleng nakahalo rito ang mga mamahaling klase ng bato o precious stone. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa akin channel Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa kayamanan. At ito nga po ay pag-uusapan natin ngayon. Ito pong tungkol sa mga batong mamahalin na matatagpuan natin sa mga sapa o ilog. Posibleng sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. No, ito po ang ating pag-uusapan at ibabahagi ko sa inyo. No? Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So continue na naman po tayo sa pagbabahagi po ng mga kaunting kaalaman tungkol po sa mga kayamanang posibleng matatagpuan natin sa atin pong mga sapa, no? Ilog dito po sa iba't ibang lugar sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. No? Pag sinabing posible, ito po ay may posibilidad na mayroong mga precious stones, mga semi-precious stones, gemstones na nakahalo lamang sa ating mga bato sa bato dito po sa mga sapa o ilog. No? So ito nga po ay mayroong mga ebidensya, may mga patunay na mga video na kung saan nakakakuha ng mga precious stones ang ating pong mga kababayan sa iba't ibang lugar dito po sa kabundukan ng Pilipinas. At may mga ipapakita po tayong mga nabidyuhan, mga nakuhanan at mga napasuri na sa mga laboratory na bigyan na ng certificate. Ito pong mga nakuhang mga opal. Kasi yung nabanggit natin o naipakita natin sa Facebook na video tungkol po dito sa mga opal ay may mga nagko-comment na kung saan wala daw opal sa ating bansa, matatagpuan lang daw ito sa ibang bansa. Nagkakamali po kayo dyan. Dahil mayroon na tayong tatlong mga treasure hunter o nabidyuhan na mga batong opal na nakuha po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. No? At kalimitang nakuha ito ay sa mga creek at sapa. Una, mayroon pong taga Zamboanga, pangalawa ito pong taga Visayas, at mayroon ding taga Mindanao sa ibang lugar na kung saan nakuha ang black opal, no, na kasing laki ito. Yung isa sa Zamboanga ay kasing laki po ng buko, no? At ito po ay ibinebenta na niya, no, sa malaking halaga, milyon sa piso, no? At posibleng $1,000,000 ito sa kanyang laki at sa rarity nito, no, sa kanyang uri na napakahirap pong hanapin, ay posibleng isa ito sa pinakamalaking opal sa buong mundo. No? Saan kaya ito nanggaling? Bakit sa sapa natagpuan? No? Itong sa Zamboanga ay ayon sa ating nakachat, no, nakausap sa cellphone, ay nakuha ito sa treasure hunting sa Yamashita Treasure. Posibleng ito ay dinala ng mga Japanese Imperial Army at naitago sa lugar po sa sapa, no, na halo sa bato. Dinaganan ng malaking bato, no, sa lalim po na 8 feet
ayon po sa kanya. No? Ibig sabihin, kung hindi man ito natural na deposit sa ating bansa, ay posibleng na itanim ito ng mga Hapon dito po sa kabundukan, sa sapa natin, sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Meron ding mga opal na kasing laki lang ng kamao na nakuha mula sa Visayas, no? Nabidyuhan ito kasi Bisaya yung mga salita, at mayroon naman sa Mindanao na kung saan nagre-rainbow ang kulay. Ito po ang sinyalis na ito ay isang opal, no? Mayroong marami po ang tawag sa mga opal, pero ang pinakamahal nito ay ang mga black opal, no? Yung mga fire opal na rare, no? Na mahirap mahanap. Ito po ay kabilang sa napakamahal na uri na mga bato, no? So ibig sabihin, hindi po ito kasinungalingan, hindi po ito haka-haka lamang, ito po ay may basihan at totoo talaga na mayroong mga upal, no? Dito po sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Sabi marami daw dito sa atin ang mga jade lamang, no? Mga nasa Sambales, hindi tinawag nila na Sambales jade. Mayroon din sa Negros, no, sa Visayas. May mga gemstones daw na natatagpuan dyan. At posibleng sa Mindanao ay marami din ito, no, sa mga sapa, sa creeks, no, o sa taas ng kabundukan na may maraming matatagpuang mga bato. Nakahalo kasi ito sa mga bato. Ito pong mga precious stones, gemstones na hindi pa nadidiskubre dito po sa ating bansa. So malinaw po na may mga opal, no, na matatagpuan sa ating mga sapa dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, ayon po sa mga nakakuha na. So sa nagsabing wala daw, ay may patunay po tayo. At sa mga nakakuha na po ng mga ganitong klaseng bato, ay pwede po kayong magkomento sa atin pong comment section para po makapagbigay ng idea at ebidensya dito po sa ating naging topic. Kung mayroon po kayong mga nakuhang kakaiba na posibleng ito ay precious stones, ay pakipadala lamang po ng video sa atin sa ating Messenger, Yusuf Yamato official account, para po ma-identify natin at may vlog natin, makapagbigay tayo ng idea tungkol po sa inyong mga nakuhang mga items. Sa mga nagtatanong kung saan pwedeng ibenta, no, magpa-certify muna kayo, no, sa laboratory, at magpa-gemologist muna kayo sa mga precious stone ninyo bago ninyo ito pwedeng maibenta. Saan? No, saan? Lagi yung katanungan yan. Siyempre sa mga collectors, sa mga grupo, sa Facebook, sa online na mga collectors ng mga bato, no, precious stones. Sa gemstones group ay pwede po kayo mag-post kung mayroon na kayong papilis. So yan lang man po. Sana po ay nakatulong tayo sa inyo. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.